when fear transcends. Paano kung yung takot ay mangingibabaw sa buhay ng tao? Fear, it must be said at once, can be a friend or as well as a foe. Ang takot, mga kapatid, fear can be an enemy or a friend of the believer. Mga kapatid, a healthy fear can keep us from rushing across traffic-infested street, and it compels caution and preserving life. Pagka ikaw ay may magandang takot, o yung positive na takot, o yung healthy na pagkatakot, ito po'y nakakaligtas ng buhay. It preserves life. It takes good care of yourself. It compels caution on your part. Sino po rito, mga kapatid, ang tatawid, mga kapatid, sa hindi tawiran? No? Kailangan tumawid ka dun sa safe na lugar na kung saan ikaw ay malayo sa panganib. So, meron pong healthy fear, pero meron pong unhealthy fear. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. An unhealthy fear, however, grows into worry in the mind. Pagka ikaw naman ay merong takot na hindi na po naaayon, ito po ay nagbibigay ng alaala o pag-aalala at bagabag sa isip ng tao na kung saan siya po, mga kapatid, ay nagiging alipin ng takot na ito. Hindi lang po sa isip, sa diwa at sa gawa pa rin naaapektuhan siya. Ang apat, mga kapatid, na kinatatakutan raw ng tao na tinawag na fearsome foursome. Ang kinatatakutan raw ng tao, number 1 is the fear of rejection. Ito po, mga kapatid, yung takot ng tao na hindi siya maging katanggap-tanggap, o siya ay eetsapuera, o siya ay tanggihan ng kanyang kapwa. Ito po ay isang takot, mga kapatid, na ang tawag ay fear of rejection. Number 2, mga kapatid, is a fear of failure. Ayaw mo na ikaw ay mangamote. Ayaw mo na ikaw ay mabigo sa iyong mga layunin, sa iyong pag-aaral, sa iyong trabaho, at sa maraming bagay pa. Sino po rito ang manliligaw, gusto niyang busted din siya, mga kapatid, ng kanyang nililigawan? The fear of failure is there. Next is the fear of death. Marami nagsasabi, mga kapatid, na kaya niya raw harapin ang kamatayan, pero natatakot siya pag ito'y dumating. So in fact, takot ka pa rin. Kasi ang kamatayan, ito po ay pagkawala ng buhay. Ito po'y takot, mga kapatid, sa kamatayan. Fear of the unknown. Anong mangyayari sa akin pag ako'y nawala na sa mundong ito? And the fourth is the fear of falling into despair. Ito po ay marahil pinakamatinding takot na meron ng tao, yung mawalan siya ng pag-asa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So these are the fear of the people. So how does Christ enable us, His children, to deal with fear? So paano ginagawa ng ating Panginoon, ng ating Diyos na naging tao, napako sa krus, amen, namatay, inilibing, nabuhay na namang muli, and our faith is a living faith because resurrection happened in Christ. He does it by imparting to us the energy and the power to face anything that will come and give us assurance that whatever difficulties we will face, amen, we can be more than a match for them. Ibig sabihin, hinanda na tayo ng ating Panginoon na kung tayo man ay magkakaroon man ng takot, nariyan siya para tayo'y alalayan at maharap natin ito na matagumpay. Apostle Paul, in fact, says it in the book of 2 Timothy 1:7, "For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power and of love and of self-discipline." Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan, hallelujah, at ng pag-ibig at kahusayan. Muli, bigyan natin na masigabong palakpak ang ating Panginoon. Not fear, but sa Tagalog ay kahusayan or self-discipline and the power of love. Praise God. The one that underlies all unearthly fear.
or unhealthy fear is a desire to avoid. Pagka ikaw, mga kapatid, ay gumagamit ng ganitong estilo, iwasan mo na lang yung takot mo. Iwasan mo, huwag mong harapin. At yan po ay unhealthy fear. Hindi po mahusay na takot yan. Ito po'y maling takot at huwag mong pairalin to sa iyong buhay. The fearful heart says, when afraid, avoid. Ang sabi, mga kapatid, ng matatakuting puso, pagka mayroong problema, iwas. Sabihin mo sa iyong katabi, iwas. Kung ikaw ay Amerikana, avoid. Ang sabi nila, umiwas ka riyan sa problema. Such is the strengthening of the Holy Spirit's work in our souls. Ito naman ang magandang ginawa ng banal na Espiritu sa atin, mga kapatid, na siyang nagpapalakas ng ating mga loob. However, that He enable us to face whatever, hallelujah, it is that trouble us, knowing that no matter what happened, it can never separate us from God and His unending love. Never, mga kapatid, ilalayo tayo ng ating Panginoon. The Apostle John says, perfect love drives out fear. Ayun. Para mawala yung takot, mga kapatid. Ano sabi ng una Juan 4:18? 1 John 4:18. It says, walang takot sa pag-ibig. Resting in His love. Love that never let us go. We can move into any situation that make us unafraid or afraid with a confidence that transcends all fear. Kanina, paano kung yung takot ay mangibabaw? Ngayon, nung kasama natin ng Lord, nasapawan na ang takot. Fear says avoid. Pagka ikay natakot, sabi ng unhealthy fear, avoid. Pero pag ikay may pananalig, confront. Huwag kang umiwas kapag may problema. Huwag kang matakot ng diretsyo. Harapin mo, confront. O ngayon, sabihin mo sa iyong katabi, confront. Ayun, palakpak sa Panginoon. Huwag kang umiwas. Kasi haharapin ka pa rin talaga niya, hahabulin ka niyan kung kahit saan ka magpunta. Kaya kung ikay may takot, at kasama mo naman ang Lord, harapin mo ang problema. Confront it. Therefore, move with God. Harapin natin ang problema and the thing that you fear and just see what God can do with it. Kung ikay merong kinatatakutan, may problema kang sinusuong ngayon, merong kang kabigatan, kasama natin ang ating Panginoon at huwag kang matakot, harapin mo ang iyong suliranin. Scriptures to reflect for encouragement. Gusto mo ba ikaw ay sumigla at lalo kang tumibay sa iyong pananampalataya? Ang dami pong sinabi sa Biblia in the book of Psalms 27, why fear when God is who He is? Anong kinakatakutan natin kung ang Diyos na ating pinupurit, pinaniniwalaan, sinasamba, ay Siya'y tunay na maasahan. Kilala na natin Siya. Kung sinasabi mo maawain ng Diyos, di ba Siya maawa sa'yo? Ikaw na merong dinadaan ng problema, ang pinag-usapan natin sa mga bago pa lang dumating ay takot. Are you afraid of something? Praise God. The Bible says, mga kapatid, do not fear. Huwag kang matakot because God is who He is. Alam niyo, mga kapatid, hindi natin hinahati ang Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon siya iisa, ang pagsamba natin sa Kanya ay iisa. Praise God. Lahat sa Kanya. Ay paano gusto kong sambahin ng Ama? Ay paano mo masasamba ang Ama? Nahiwalay sa anak. Siya yun. The Bible says when the Lord manifests Himself into flesh, 1 Timothy 3:16. Ang Diyos naging tao. Saan ka nakakita sa Biblia na hiwalay pa na pagiging tao ng Diyos Ama? Kung hindi kay Kristo lang nangyari. Wala ka na makikita. At yung Espiritu Santo, mga kapatid, ay isang Espiritu lang po yun. For there is one Spirit, isang Espiritu lang, galing sa nag-iisang Diyos, mga kapatid. Sabi nga ni Kristo, mga kapatid, bagamat siya'y nasa katawang tao pa, o nasa laman pa, ang sabi niya, hindi ko kayo gagawing ulila.
Paano mo niya nasabi yun? Siya'y tao lang during that time nung salita siya. Sinasabi niya yung panahon na ibibigay niya sa atin ng kanyang spirito. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hindi ka pwedeng maniwala sa pagkakahati ng iisang Diyos. Kasi that will be tritheism. Magbaaring tatlo ang maging Diyos mo kahit ayaw mong sabihin tatlo. Kasi ang sinasabi ng katuruan ng Diyos, iisa lang. So ang bigay mo lahat na papurit pagsambat sa Diyos, iisang Diyos lang. Amen. The Lord is my light, ang sabi nga, and my salvation. Who shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. To whom shall I be afraid? Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Praise God. Walang takot, mga kapatid. No fear. Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Trusting God, mga kapatid, the only safe position. Gusto mo ba na ikay magkaroon ng sarili mong daan at ikay masunod sa iyong buhay, when in fact, bandang huli, maiisip mo pa rin, trusting God is the only safe position. Proverbs 29:25 attests, fear of man will prove a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. Ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silo, ngunit ang nagagalak sa kanyang ang naglalagak ng kanyang tiwala sa Panginoon ay maliligtas. Mga kapatid, the fear of man will prove a snare, but whoever trusts in Him is kept safe. Sabihin mo sa iyong katabi, you're safe in Christ Jesus. Safe ka sa ating Panginoon. Third, fear is not part of a sonship. Hindi ka anak ng Panginoon kung ikay matatakutin. Ang sabi po sa Roma 8:15, for you did not receive a spirit that makes you a slave again, and to fear, but you received the spirit of sonship, and by Him we cry, Abba, Father. Ano po ang sabi sa Tagalog? Sapagkat di ninyo muling tinanggap ang spirito ng pag-aalipin sa ikatatakot, datapwat tinanggap ninyo ang spirito ng pagkukup-kup. Dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ano ibig sabihin ng Aba? A title of reverence. It is an Aramaic word for Father. Tinatawag natin ang ating Diyos Ama. Sinasabi mo, Pastor, ang Diyos Ama at ang anak iisa. Hiwalay eh. Hiwalay sila. Ama, si God. Si Jesus, Son. So bakit mo sinasabing isa? Hindi po ako nagsabi na isa sila. Sabi ng Biblia yun, Deuteronomy 6:4. Iisa ang Diyos. Kailangan lang natin unawain. Bakit nagkahiwalay? Nagkahiwalay sa layunin. Number 1, Father in creation. Diyos Ama siya nung lumikha siya ng lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Diyos siya ng Israel. Ama siya ng Israel. At sabi dito sa Bible, sumisigaw tayo. Hindi lang, ano sabi dito, sumisigaw? Sino rito magpuri? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Yung bulong, ano ko formal ako magpuri eh. Simple lang, hindi ako nagsasalita masyado. Pero talagang gusto kong purihin ng Panginoon. Dito sinasabi, sumisigaw sila na ano? Aba, Ama. Kaya pala maingay tayo magsamba. Hindi bawal yun. Hindi ninenervyos ang Diyos pag tayo humihiyaw, pumupuri. Pwede mo sabihin, bingi ba ang Diyos? Bakit kailangan sumigaw? Yan ang Bible, sinabi sa Bible. Ano sabi sa Tagalog?
Dahil dito'y sumisigaw tayo. Hindi sinabi, sumisigaw sila. Hindi. Sumisigaw raw tayo. Ng ano? Hallelujah! Praise the Lord! Abba! Father. Anak tayo ng Lord. Sons of the Father. Kaya hindi po matatakutin ang mga anak ng Panginoon. So okay, balik tayo. Father of creation, Son in redemption. Naging tao siya nung siya'y tumubos sa kasalanan ng tao. Di ba bumalik siya sa langit? Di ba? Saan nakita ng ganun tao? Bumalik sa langit. Hindi pangkaraniwang tao. Yun ang sabi ng ibang mga relihiyon. Si Kristo hindi pangkaraniwang tao. Bakit? Sinasamba. O hindi na siya tao lang. Tama? Holy Spirit. Sabi ni Christ, I will not make you orphans. Kaninong spirito ang binigay niya sa mga mananampalataya? Hindi yun sa kanya rin. Bakit mo sinabi yan, Pastor? Kasi iisa lang ang Diyos. Isa lang ang Spirito. There is just one God, there is just one Spirit, there is just one baptism, there is one Christ. Isa lang. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot pag pinuri mo na ang Panginoong Hesus. Napuri mo na ang Ama. Ang sabi sa Book of John, huwag kayong matakot. Kung ikay naniniwala sa akin, si Kristo nagsasalita, ay pinaniwalaan nyo na yaong nagsugo at nagpadala sa akin. Naintindihan nyo yun? If you believe in Christ, you automatically believe in the one who sent Him. Huwag ka na maguluhan. Don't be confused. In Him dwell all the fullness of the Godhead bodily. Kaya matapang ang Kristiyano. Pagka siya'y naniwala kay Kristo, kaya niyang suungin lahat ng problema. Kasi yung Espiritu Santo ng Lord binigay rin sa atin afterwards. Praise God. No fear. Sabihin mo siya yung katabi. Walang takot. Fourth, God commands us not to fear. Ayun, utos pala. Alam ko lang kasi 10 utos eh. Honor your father and your mother, thou shalt not have any graven image before me, etc., etc. Akala ko 10. Ito pala, may utos. Isaiah 43, verse 1. But now this is what the Lord say. He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you, I have surrounded you, I've summoned you by name, you are mine. Grabe, may ownership. Ngunit ngayon, ano raw? Ganito ang sabi ng Panginoon, na lumalang sa iyo, O Jacob, na nag-anyo sa iyo, O Israel, ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubos kita sa iyong pangalan. Ayan, wow. Personal. Tinawag raw tayo sa ating pangalan at yung huling sinabi niya, ito maganda, ikaw ay akin. We belong to Him. Huwag tayo matakot. Kung ano man problema meron tayong sinusuong ngayon. May gera sa Ukraine, may gera mga kapatid sa Gaza. Tapos, meron ng babangga ng barko sa atin. Matapang sila kasi mas makapal yung barko nila. Pero hindi nila alam, lalo nilang gawin yun. Nagkakaroon po ng opinyon ang maraming bansa laban sa kanila. Magulo ang paligid. Mga kapatid, ngunit anong sabi sa ating mensahe? Huwag matakot. Ang Diyos ay sumasa atin. At hindi lang yun, we belong to Him.
Fifth, fearing God, one need fear nothing else. Sabi, wag matakot. Ngayon, matakot. Kasi kilinaro ko na sa inyo, there is a healthy fear compared to an unhealthy fear. Tama. Maliwanag po. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Wala, mahina ang palakpak. May natatakot pa yata rito. Yan. Psalm 23 verse 4. Marahil ito i-memorize nyo po. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Sa Tagalog, oo, bagaman ako'y lumalakad sa lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan. Hallelujah. Sapagkat ikaw, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay sumasa akin. To love God is to destroy all fear. Pagmahal natin ng Panginoon, nasasapawan, natatakpan at nawawala yung takot. At pagkamahal natin ng Panginoon, yung takot ay nawawala. To love the world is to be afraid of everything. Ayun naman po. Pag minahal mo naman, yung sanlibutan, doon na manganganak yung takot, yung kaba. Kataka-taka pero totoo. Maganda talaga na mahalin natin yung dapat nating mahalin. Ang Panginoon. At tama yung sinabi ng Lord, do not love the world, neither the things that are of the world. Kasi lalo kang magkakaroon ng unhealthy fear o takot na hindi naman dapat. Palakpakan natin ng ating Panginoon. What it may think of me. Naisip niyo ba yan? Pag iniisip niyo yung sanlibutan, ganun na yung susunod na tanong niyo. Ano kaya iniisip nitong mga tao na ito sa akin? Ano kaya sasabihin nila sa akin dito sa sa lugar na ito? Ano kaya ang gagawin nila sa akin? What may happen today, tomorrow, for which I am unprepared? Ano kaya maaring mangyari bukas na hindi naman ako handa? Kasi yung iyong takot sa mundo. Pero kung yung takot mo, mga kapatid, o yung respeto mo, yung reverence mo, kumpleto sa Panginoon, naroon ang kapayapaan. The fear of the Lord is life, and he who is full of it will rest untouched by evil. Proverbs 19:23, at dito ako magtatapos. Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan. Ayun. You want life? Fear the Lord. Patungo sa kabuhayan, at ang pagtatangkilik noon ay tatahan na may kasiyahan, hindi dadalawin ng kasamaan. Mga kapatid, mga kaibigan, do not fear. God is with us. Kasama natin ang Diyos. Hindi tayo nag-iisa. Suungin natin ang pinagagawa ng Panginoon na may tapang at may direksyon sa tulong ng ating Panginoon.